Hey, what is up guys? Paul yan nga pala mga kaibigan. Ang pangit. It's our very first time na tatry na mag-motovlog. Actually, ngayon pa lang kasi gumanda yung panahon. And ngayon ko pa lang talaga siya unang masusubukan dahil may mic na rin ako. Medyo nakakatamad pa nga kanina kasi medyo gloomy yung weather. Baka umulan, nakakatamad pero kailangan lang talaga i-push. Para at least magamay ko rin yung setup kung paano ba. And sayang naman tong action cam na binili namin. Wala naman talaga tayong official na lakad. Pero since lumabas na tayo, gawa na natin ang saysay. Mag-ikot-ikot muna tayo. May pupuntahan lang naman tayo. Hindi ko alam kung mabivideohan ko pa mismo dun sa pupuntahan ko. Pero at least makakapagkwentuhan tayo along the way. So, let's do this. Malapit lang naman yun. And gusto ko lang talagang itry yung setup para makita ko yung i-adjust ko next time. Yung angle ng video, yung lakas ng audio. Actually, kasi na-curious ako, ang lakas ng wind noise ng helmet. And feeling ko, maririnig ko sa mic kahit sobrang gandang klase ng mic na to. Kasi sobrang lakas na talaga eh. And yung gamit ko pala na mic is DJI Mic Mini. So hindi ko alam kung merong mas recommended yung mga motovlogger na ginagamit na mic or sapat na to. So ako pa rin naman makakapagsabi yan. Kung medyo okay na yung tunog, okay na rin siguro to kung ganun. Pero kung medyo hindi pa ako satisfied sa tunog, baka may mas ma-discover pa tayo or may ma-recommend kayo dyan na mas magandang microphone for motovlogging na pwede nating magamit. Yeah. So punta lang naman tayo ng market. May dadaanan lang tayo doon. And then tapos balik na ulit. Buti na lang din medyo maganda yung panahon. Medyo gloomy, makulimlim, pero sumisilip ng konti yung araw. Nakakakuha tayo ng chance para mag-video, you know. Ang cringe pa rin talaga simula ng pag-video no. Although andun yung eagerness mo na mag-start. Kasi matagal ko na rin naman gustong i-try ito. Pero pagka sisimulan mo, pagka andong ka na sa sitwasyon, laging may parang nag-hold back. Pero alam naman natin yon, talaga pagka may sisimulan kang bagay, sa umpisa naman talaga mahirap eh. Or sa umpisa medyo nangangapa ka, katulad ko. Pero ano pa bang magiging excuse ko bukod sa panahon? Nakabili na kami ng magandang action cam, may mic na, 'di ba? So ako na lang talaga yung lumulusot sa mga bagay na gusto kong gawin eh. So kung isisisi mo pa lahat sa panahon, wala na talaga. Pagka mainit, sasabihin mo sobrang init naman ito. Pagka naman sobrang, ayoko, mababasa ako. Huwag na lang tayo mag-video pag ganun. So I have to push myself to start. Kasi doon naman talaga nagsisimula lahat eh. Pag di mo sinimulan yan, walang mangyayari, di ba? And at the same time, medyo conscious din kasi talaga ako. Siguro normal naman talaga na nag-cringe ka sa umpisa, na hindi ka sanay na binubidyohan mo yung sarili mo, nagsasalita ka. And ako rin kasi, feeling ko kasi pagka na-conscious ako magsalita, nauutal ako talaga. So, this is also a challenge for myself. Siyempre, paano ako mag-i-improve kung hindi ko naman din talaga i-challenge yung sarili ko? For me, ito na yung best way para... Nindahon. Para naman ma-practice ko din na magsalita ng maayos yung hindi ako nauutal. I-feeling ko lang talaga pagka yung na-conscious lang ako sa sarili ko. So talagang since pagka hindi lang talaga tayo sanay na magsalita sa public, medyo mahirap. Since naaliw ako mag-vlog, edi ito na yung best way para subukan ko. And wait lang, lipat natin. Kaya pala ako tumabi kasi gusto ko ilipat yung camera. Lipat natin. Sana kumabit siya ng maayos. Matibay to guys ha. Magnetic yan. Siyempre make sure na kumakabit siya. Kasi mamaya hindi. Yan nakakabit na ba siya ng maayos. Tingnan natin kung tama yung angle. Ayan. Namomonitor naman siya sa cellphone. Connect yung action cam na gamit namin. So this is DJI Action 5 Pro. O diba? Ano pa ba maging excuse ko? Ang ganda yung klase ng action cam na to. So ako na lang talaga may problema pagka hindi ko to tinuloy. Pwede na siguro to. Hindi ko kasi alam kung nagalaw ko ba. Goods na yan. So let's go. Parang medyo mahaba pa kasi ito rin yung problema ko eh. Another excuse na naman. May nahanap na naman na excuse si Paul yan. Pagka talaga pinush mo ng 4K yung mga videos mo, kailangan niya ng mas malaking memory, storage, ganun. Kasi mataas yung klase ng video na ibibigay niya sa'yo. Memory card kasi nito is yung free niya lang kasama dun sa package na adventure package ng action cam na 64 gig. So pagka nag 4K ka, parang mga
2.5 hours yung kaya niyang i-record. Pero since meron na kami mga video na na-record, parang yung kaya niya i-video na lang ngayon habang nagre-record tayo is 1 hour yata bago ako umalis nung nag-start ako nito kanina. Mahaba pa naman yun kung tutusin. Curious din na kasi ako sa quality pagka nilagay sa YouTube, kung katulad din ba siya ng mga idol natin motovlogger na upload ng magandang quality ng video. So hopefully, no? Kasi inaaral ko din naman kung ano yung magandang settings para makapag-upload. Yun lang naman. Before din kasi, trinay ko rin pala na mag-video din ng habang nakamotor. Pero wala pa tong chin mount ko sa helmet. So meron lang ako yung magnet, yung chest mount, alam nyo ba yun? Pero chest level kasi siya. So hindi ako nasasatisfy kasi ang baba ng POV na nakukuha. And hindi masyado nakikita yung view ng kalsada. Makasalubong mo, nakakasabay natin sa daan. Parang best talaga na chin mount, which is yung sa helmet. Parang lang din siya. Mas mataas yung angle, eye level siya. So mas maganda siyang panoorin sa video. So hopefully, parang okay naman ang pag-check natin kanina. Yung audio, hindi ko pa malalaman hanggat sa hindi ko pa inaano yung editing. Ano ba to? Masagad siya. Ginagawa mo, sir. Ako tuloy si kuya nagda-tricycle. Pagilid ng pagilid yung kotse. Ang tayo kasi, hindi naman tayo sobrang mabilis. Dito na lang tayo. Hayaan nyo na yung mga sasakyan dyan sa gitna na gumitna. Pero if may pagkakataon naman na tulad nito, pwede tayong sumabay. Pwede naman din. Hindi lang talaga ako sanay na magpatakbo ng mabilis. Alam nyo yun? Pero maratrat din naman ako pagka sobrang luwag and sobrang confident na ako na maayos yung kalsada, walang mga biglang tatawid. So as much as possible, defensive driver tayo. Ayoko rin kasi sa lahat yung makakapirwisyo ako dahil sa sobrang careless ko sa daan. And at the same time, ayoko rin na pupirwisyo ako. So win-win situation kapag ka nag-iingat ka, diba? Pero hindi ko naman sinasabi na lahat ng oras, ganun ako. Minsan, pagka napapasarap tayo, hindi rin naman sa lahat ng oras, focus tayo sa kalsada, pero dapat talaga nakafocus ka sa kalsada. Minsan, nagugulat tayo na may kasabay pala tayo sa gilid habang gumigilid din tayo. So, importante rin talaga yung mga signals. Alright. Ayan, eto na, traffic na. Naku, pagbalik natin pala, mas traffic na to. Pero G lang, ngayon lang naman tayo lumabas eh. Tsaka, anong bago, boy? Nasa Pilipinas ka, boy. Gonna swim. Yun, buti naman liliko pala si Kuya. Tapos sunod ako sa e-bike. Kasya ba tayo dyan, sir? Hindi. Ayoko rin ipilit yung mga ganyan. Alam mo yung ayoko sige yung na-off balance ako sa pagpupumilit ko, di ba? Ako rin yung mapapahiya sa kalokohan ko eh. So pagka yung instinct ko nagsasabi na wag mo ipilit kahit kasya, hindi ko na pinipilit yan. Huwag na tayo mapilit. Kasi talaga may mga bagay na kahit pwede, huwag mo na lang ipilit. Kasi makapahama ka eh. Boy. Ano ba pinagsasabi ko? Yan, so dito tayo. Yan. Actually bike lane to, pero alam nyo ba yung shallow lane? Bago lang din naman talaga kasi yung nagmumotor. Magti 3 years pa lang. Bago pa lang yun, boy. So yung shallow lane, shared lane siya for bikes and for motorcycle, for 4 wheels din. Hindi siya exclusive lane, ibig sabihin. So pwede tayong dumaan doon. Siyempre, sunod pa rin tayo sa traffic rules and regulations. Alam mo yun? Takot tayo sa NCAP eh. Hindi na kailangan magpasaway pa tayo sa kalsada para matuto tayo. So dito na tayo sa C5 ngayon. Market talaga yung pupuntahan natin. Hindi ko makita kung paano yung nagre-record to kasi tinurn off ko yung screen para hindi naman masyadong papansin tayo sa daan pagka nakikita yung sarili natin na nagre-record. Alam ko kasi pumupula eh, pero wala akong nakikita pula sa screen ng action cam. Yan, dito lang tayo sa gilid. Yan, saan na ba tayo kanina? Halo-halong topics kasi, no? So hopefully maganda to and okay naman yung audio kasi napaka-importante ng audio eh, di ba? Sabi nga nila, kaya mong tiyagaan yung pangit na quality ng video pero yung audio medyo hindi mo rin talaga kayang tagalan yun. Kahit ako ganun din naman. Pag pangit yung audio ng video, ano maiintindihan mo doon, di ba? Mute mo na lang. Kaso anong sense? Paano maintindihan yung video pagka walang tunog?
So very important talaga na i-prioritize natin yung quality ng audio. And hopefully, yun yung ma-achieve natin ngayon. So kung manggagaling kayo dito sa C5, dito kayo lulusot. Aakyat kayo ng pa-BGC, pa-Aura, SM Aura. Pero sa market yung punta natin. Yan, singit-singit lang tayo guys. So nung mga baguhan pa lang ako magmotor, alam ko naman nakaka-relate lahat dito ng mga newbie na motorcycle rider. Sobrang ninenervyos talaga ako pagka sumisingit-singit dito. So ginagawa ko, binababa ko yung paa. yung paa ko pagka sumisingit, and pagka naman medyo alanganin ako, sabi ko nga sa inyo, kahit feeling ko kasya, pero pagka hindi buo yung loob ko, hindi ko na pinipilit. And ang ending, yung mga nasa likod ko na motor, binubusinahan ako. Kasi alam na naman nilang kasya eh. Mahina lang yung loob ko that time eh. So eto, singit tayo dito. Op, yeah, syempre, op. Uy, Vespa yun ah. Cute naman ng Vespa ni sir. So mag-ingat lang tayo every time na sumisingit-singit. Pagkakakanan or kakaliwa tayo, make sure na tumitingin muna tayo sa side by side para at least safe. So yan, kaliwa tayo dyan. Papunta na ng market yan. Pagka kakanan kasi tayo, papunta na yan ng mga Embo ng Makati. Yung lagay ng traffic ngayon, hindi pa mabigat to ah. Pero paumpisa na yan kasi pa-out na yung mga nag-oopisina. Malamang mga 4-5, umpisa na yan ng kalbaryo natin sa daan. Oh, yeah. I think it's a trap. Yan tayo dito, sir. Paabante ka lang, sir. Konti. Hey. Ito. Singit-singit lang tayo sa daan, boy. So yun guys, pabalik na tayo. Hindi ko alam, for some reason biglang nag-stop yung video pala kanina. Pero hindi rin naman talaga ako makapag-video dun sa pinuntahan ko. Na tayo. Left turn tayo dito. Actually pwede mag-U-turn dito. Ayoko lang din talaga ng mamaya masita tayo dyan. Baka may nanguhuli. Dito tayo mag-left turn. Saka tayo umikot, mag-U-turn. Alright. Tabi tayo dito. Hello, yun, may mic pa. So ayan guys, tumabi lang tayo saglit. Chinek ko lang kung nagre-record pa rin nga siya. Kasi nag-stop kanina eh. So, pabalik na tayo. Balik na tayo ulit ng bahay. Parang hindi naman pala uulan. Buti na lang tama yung desisyon natin, no? And then, at the same time, na-try natin yung setup na chinecheck natin. Vlogging setup natin kung maganda. Parang feeling ko okay naman yung angle ko kanina. So, malamang kung in-upload ko to, alam nyo na yung kinalabasan. So, ikot na tayo dito. Right turn. Hey. Napansin ko na kanina yung dadaanan ko, sobrang traffic na. Let's go. Ayan. Ay, parang pwede ako dito. Alam ko may daan dito kanan para C5 na agad. Hindi ko na kailangan daanan yung Aura. Ayun, meron nga dyan. Paglabas natin, parang Petro na yata yung labas niyan. Yun, eto. Na-imagine ko talaga dun yung daanan kanina. Bigla ko naalala, meron nga pala dito. Ay! Palusong siya. Palusong at the same time may humps. Nagpasan na natin sila, sir. Ano na ako, boching? Yan. Yun! Nalagpasan natin yung traffic. So parang pagka bumabad tayo dun sa traffic, malamang mga around 3 minutes din yun kasi may stoplight pa dun eh. So dito tayo. Yan. So pagka dyan kayo sa right turn, ay sa rightmost lane, dumaan, papasok na ng McKinley yan. Tapos, andyan din, pagkakaalam ko, andyan din yung Korean Embassy. Hindi ko alam kung ito na mismo yun. Pero dyan yun. So, kung may mga plano mag-Korea dyan, mag-travel, dyan kumukuha ng visa. Hindi ko alam kung physically or meron ng online application ng visa. Pero dyan yun, yung Korean Embassy. Mas mapabilis tayo makauwi. Dahil umpisa na ng rush hour and ayaw nating maipit sa traffic. So yun, if makita pala natin na okay yung audio, okay yung quality ng video, baka sipagin tayo gumawa pa ng another episode ng ating motovlog. And for sure, gala na yung sunod nito.
Hindi naman yung gala talaga na maglo-long ride tayo, pero mas magandang mag-content ng ibang route naman yung dadaanan natin. Malamang sa malamang sasama natin si Leslie. Gala yun eh, mas masarap gumala ng may kasama. You know? Kaming dalawa kasi ni Leslie, mahilig kaming magkwentuhan sa biyahe. So, masarap i-record or i-vlog yung mga ganong klase ng mga conversation namin. Kasi ayaw namin na nabuboring kami sa biyahe. Para hindi rin nakakaantok. Yan. Kasya tayo nun. Eh. So maganda talaga na meron kang OBR. And sama natin si Leslie next time. Kapag kami magkasama mag-ride nun kasi punong-puno lang naman ang kalokohan. Ng chismisa, ng kwentuhan, ng chikahan. So sabi ko sa kanya, i-vlog natin kasi gusto ko rin nga mag-motovlog and gusto niya rin naman din mag-vlog. Actually, marami kaming gustong i-vlog. Tsaka for the longest time, consumer kami ng mga YouTube videos na yan eh. So, why not na kami naman din yung gumawa ng mga content. Adventure lang naman, more on road trip journey, mga ganun, 'di ba? At least meron ka nababalikan na memories. At the same time, may ipopost mo siya sa YouTube. So, may chance din na pwede makita ng tao or kung matuwa kayo sa amin, mag-subscribe kayo, 'di ba? Baka naman, 'di ba? Sa ngayon, hindi naman din ako nag-expect pa ng subscribers. I-upload ko lang talaga to check kung okay ba yung ganitong klase ng setup ng vlog. Tawid na po, ma'am, sir. Yan. So, pagka maganda, edi mas gagawa tayo ng mas maayos na content. So, ngayon parang raw lang to. Tamang cut-cut lang. Pagka maganda, sasadya na tayo sa may mga gandang road trip destination, yung mga o kaya tambike. Yayain ko rin yung mga kapatid ko. So yung mga kapatid ko nagmo-motor din yun. Actually halos parang sabay-sabay lang kami, magkakasunod kami nagkamotor. Una nagkamotor si Jay, pangalawa sa amin magkakapatid. Sunod ako, pangatlo si Ronel yung bunso. So months lang yung pagitan nun. Wala kaming usapan nun na bibili na ng motor. Alam namin na mahilig kami sa motor, pero hindi namin napag-usapan sabay-sabay na bibili na tayo ng motor ngayong taon. Walang ganon. So parehas lang talaga yung takbo ng utak namin. Oops, may sisingit wala. Yun yung parang tamang panahon sa amin. Or siguro na-push lang kasi ako talaga, kami ni Leslie, bibili na talaga kami ng motor. Pero si Jay, hindi ko rin alam na may plano na rin palang bumili ng motor. So nauna siya. Tapos sumunod nun, si Ronel na rin. Feeling ko maraming content kaming magagawa with Leslie and yung mga kapatid ko. Kasi iba rin yung mga kulit nun. Yan. So malapit na tayo sa bahay. Na-excite na ako i-upload to or na-excite na akong mag-edit kung ano kalalabasan nito. So hindi naman to masyadong mahaba. And ano kayo magandang ilagay na nito? Paisip na ng thumbnail no? Ay magandang thumbnail para sa vlog na to. Yan, traffic na sir. Actually yung traffic dito kasi nagpalala din yung mga ginagawa. Yung mga ginagawa sa kalsada, yun yung nagdagdag din ng traffic dito eh. Pero normally talaga ganitong oras, traffic na rin naman talaga. Pero kung isipin mo yung mga lines na nasakop na ginagawa nila, mas luluwag. Pero sabi nga nila, for improvement naman yan. Kailangan lang talagang pagdaanan yung mga ganyang roadworks. So tiis-tiis lang. Dito na tayo. Lalim. Bag. Inatapon. Ano yan, sir? Tapon. Galing sa kanal siguro yun. So parang gusto ko pang mag-content. Gawa pa kaya ako ng mga short form pang Pero pwede na siguro yun. So umuwi, lapit na eh. Ikot na naman ako. So siguro guys, dito ko natapusin tong video na to. And kung medyo na aliw naman kayo sa mga pinagsasabi ko or kung may nakita naman kayong nakakatuwa,
interesting dito sa ganitong klase ng motovlog, yan, subscribe lang kayo kasi marami tayong paparating na magandang video. And ako rin mismo sa sarili ko, kailangan kong ma-pull off yun para at least mag-tuloy-tuloy na tayo dito, di ba? So, see you next vlog. Bye-bye. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli, guys. Ay, yun o. Ganun dapat ang pagliko, walang signal-signal. O yan, ganyan ang pagtawid, walang tingin-tingin.